Dito sa Cavite, karamihan dito, katulad may malalapat na property ang tanim ay mangga. Tapos, pag manggahan, ibig sabihin, ginagawa mango orchard, ang gaganda ng pagkakatanim, malalaki. Tapos, may mga bandang isapa-sapa, ginagawa nilang basakan. Pero ang basakan ay maliit na portion lamang ng kanilang lupa. Karamihan sa nakita ko dito, mangga ito tansa, ito sa kapito ng tansa. Manggahan yan, nakita nyo, manggahan yan, puro mangga yan. Kaya na ito gagawin ng village, ayan na, wala na. Wala na pag-asa. Pero kita mo yan, paligid puro mangga pa din. Pero aararuhin din yan. In one of these days, pagkatapos nito, pinapatag na. Developer nito ay Pro Friends. So, ganun din, wala din mangyayari, masisira din ang kasi ang malalapad ng mga property dito sa isang tao siguro yung mga 24 hectares or more, baka iba 30 hectares, 9 hectares, basta hektarya malalawak ang pagmamayari ng mga tao dito. Malalapad na property, isang may-ari. Katulad nito, malawak ito. Isang may-ari, ibig sabihin, hindi siya nagbenta, pre-reserve niya ito. Ngayon niya lang ibinenta sa Pro Friends. Ayan ay billion, maraming million ito. Almost a billion kasi mahal na ang lupa dito. Kung hindi siya babaratin ng Pro Friends, kung pumayag siya, pero kasi ang bumibili sila, bilyar, bibili nila. Kung ang presyo nito ay 3,000, yung presyo nila 150. Kasi gano'n lang pag bibili na ang reason nila malawak, malaki ang computation, hindi ko. Siyempre, ang ibang nangangailangan, no choice kundi ibigay. Pero kung ako, hindi. Ba't ko ibibigay sa'yo? Diba? Ganun ang ibig sabihin ko. Yun ang punto de vista ko. Kaya kahit na sa Indang, sa Alfonso, doon sa Indang, bago Alfonso, sa yung sa mga kape, sa summer there, padiretso ng 13. Ganon din doon, nalalawak din ang property, mga manggahan din. Tapos yung mga pinyahan, parang ganito, ang sarap tumira doon, no? Tapos ang bahay mo, lipahat lang, kubo lang bahay, maganda, oh. Ang ganda doon sa lugar na yun, oh. Ang sarap doon tumira. Diba, pag maiisip mo yan, oh. Pag may ganito kalapad na propiedad, tapos ang bahay mo nasa gitna, wow, peaceful. Walang marites, malayo ka sa lipon, libre ang gulay mo. Pupunta ka lang sa bayan, bibili ka ng isda o karne. Yun lang bibilin mo kasi ang bigas mo naman ay libre. Ayan, may palayan. Palayan, dito ka nakatira. Libre bigas mo kasi may palayang ka. Diba? So yun ang advantage. Yun ang advantage ng nakatira sa bukid. Tapos may marami daing-daing ka. Meron kang daing, ayan. May mga nyog na, mabili ka ng nyog, Ilang bibili mo nyog lang, ang gulay naman libre. Sarap isipin. Masarap isipin ang ganong buhay. Hindi mo kailangan maglakad-lakad sa mall kasi ang mga tao dito sa Kamaynila, dito sa Luzon, mahilig sila mag-mall, wala namang pera. Naglalakad-lakad sa bibili ng suklay, pupunta pa sa mall. Ang bibili niyang suklay, halagang 50 pesos or 60 pesos. Mamamasahe siya ng mga 40 pesos para bumili ng suklay. Tapos maglalakad-lakad sa mall at least masabi lang siya nakapag-mall. Walang kabuhay-buhay ang mga ganyong pamumuhay. Unlike sa bukid dito, paglakad mo doon, may dala-dala kang seedlings, may dala-dala kang buto. Isiksik mo dyan. After 3 days, makita mo tumubo na. Di ba? Aalagaan mo na lang. Di ba? Yan aking, ang magandang buhay sa farming.
Hoy,